kasama. Meron po tayo kay Apostol, Apollo, kay Boloy, kay Pastor. Alam nyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam nyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin, yung speech ni Attorney Hillo. Napakaganda nung, now we're weaponized daw. Totoo po yan. Alam nyo po ba sa amin, sa ating pananampalataya, lahat po yan nakapirma si Senator Bato. Sa Marawi po, yan po ang laging tumatayo doon. Nauunahan pa ako. Minsan binibiro ko, pare, ako yung Muslim senator, hayaan mo naman ako mauna. Kasi minsan nauuna pa ho siya na nakikipaglaban para sa mga Muslim. Kaya palakpakan po natin si Senator Bato. Sumunod po, bago. Ito yung go. Ito, hindi ho ako magiging politiko kung hindi ko nakita si Senator Bongo. Hindi po ako magpopolitiko. Kasi wala. Isa lang ho talaga ang kinabilibang kong politiko at yun lang po si Digong. Wala nang iba. Kaya po ako sumama sa grupong ito. Dahil nakita ko talaga, ito ang leader. Pero nung nakita ko po si Senator Go, doon ko po nakita na pwede palang ibaba ng isang senador ang gobyerno sa tao. Pwede palang ilapit ng isang senador ang gobyerno sa tao. Alam nyo, magmula nung nanalo si Digong, hanggang ng 2019 na nagdesisyon siyang tumakbo, umiikot na po kami kasama si Kuya Ipe. Wala pa po siyang ambisyon na tumakbo, umiikot na si Senator Go. At hindi pa po siya senator nun. Tumutulong na po sa mga tao. Iba ho ang kanyang, palagay ko, sabi ko nga ho, eto si Senator Bongo, pag nakita to ng ibang senator, gagayahin to. Totoo po. Kaya po ipinanganak yung napakadaming mga ano-anong pangalan ng mga pagkakawang gawa. Lahat po yan. Makikita nyo, ang lahat ng senador ngayon, pumupunta na sa sunog, pumupunta na kung saan-saan. Lahat po yan, Bongo. Yung patungkol po sa health, kanina na ikwento niya sa inyo. Yan po yung tao na hindi nyo mababasa kasi wala namang kaming media eh. Wala naman, hindi atin ng media. So may mga hindi po na ilalathala. Pero tunay na pinaglaban po ni Senator Go ang health services dito sa ating bayan. Yan po talaga. Kung meron pong isang senador na talagang mahal ang Pilipino, mahal ang mahihirap, wala pong iba kundi si Senator Bongo. Marami pa po akong kukwento pero ako'y sabik na pong madinig yung idol ko. Kaya bibilisan ko na po. Sumunod po, si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc, hindi lang po artista yan, hindi lang singer yan. Abogado po yan. Ibig pong sabihin, katulad ko po yan na naniniwala sa Duterte ideology. Dahil hindi naman po kaagad naging abogado yan eh. Nagsilbi muna. At nung nakita niya kung papaano maging isang Duterte, pumasok na po sa kanyang kaluluwa at naging abogado na ngayon. Kaya, mga kababayan, mga mahal ko sa PDP, isulong natin itong taong ito. Dahil pinagkatiwalaan nito ng ating mahal na si Digong. Alam ko, marami nagsasabi dyan, puro na kay artista dyan. Totoo lang po, mas marami pong artista doon kaysa sa amin. Mas marami pong artistang politiko kaysa sa amin. Nako, kung alam nyo lang. Ito po, itong susunod ko, ito po yung kapatid ko, ito po yung kuya ko, ito yung nagbigay sa akin ng break sa pelikulang Pilipino. Kasi po nung araw, lagi din lang po akong kontrabida.
Pero nung napanood niya po ako sa TV, kinuha niya ako. Sabi niya, pinsan ka ba ni Daboy? Si Rudy Fernandez po. Opo. O sige, total magaling ka, halika, kukunin kitang artista. Ginawa niya po akong bida. At yan po si Kuya Ipe. Doon po sa pelikulang ginawa namin, ang role ko po ay napakaliit lang. Pero pinahaba po ni Kuya Ipe. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Robin, nakikita ko sisikat ka eh. Kaya bibigyan kita ng break. Kaya noon pa lang nakita ko na si Kuya Ipe hindi insecure sa buhay niya. Si Kuya Ipe, ang gusto niya maging matagumpay ang lahat ng nangangarap. Kung sa loyalty po, wala na po sigurong lahat po sa amin. Ha? Kasama na po ako. Kasama na po ako. Kung ako po 100% ang loyalty ko kay Pangulong Digong, si Kuya Ipe 200%. Sabi niya, nung nag-uumpisa na po itong mga kaguluhan, pinuntahan ako sa opisina niya. Mag-usap tayo. Opo, Kuya Ipe. Kuya ko pa rin po yan. Kahit anong mangyari, pag gano'n ang usapan, kuya ko yan. Kuya, ano po yan? Wag na wag mong iiwan si Digong. Kahit anong mangyari, wag na wag mong iiwan si Digong. Yan po ang matatandaan ko sa aming dalawa ni Kuya Ipe. Yung araw na pinuntahan niya ako. Sabi niya, napakadami na nating pinagsilbihan. Pero hindi tayo kailanman nakakita ng ilaw. May ilaw na dito. Huwag na tayong pumunta sa dilim. Yan po si Kuya Ipe. Hindi ko nakakalimutan yun. Kala mo, nakakalimutan ko. Busy lang ako noon. Nagsusulat ako pero nakikinig ako, Kuya Ipe. Susunod po. Ito po. Kailangan po natin talaga ng mga abogado. Wala na pong gagaling pa sa mga abogado na to. Ito po, lalong-lalo na po, siyempre, kay Attorney Raul Lambino. Matagal na po itong nagsilbi sa bayan. At tandaan po natin, lahat ng nagsilbi kay Pangulong Digong, wala na pong dapat introduction pa. Basta sinabi ni Digong, nagtrabaho sa kanya, pinagkatiwalaan niya, nandyan, ay iboto na po natin dahil siguradong pagbabago ang dala. Sabi ko na, lahat, ito. Nakita niyo naman po siguro sa Congress kung paano tumayo si Attorney Marcoleta. Nakita naman po nating lahat kung gaano rin ka-balls of steel itong mamang ito. Kung meron po tayong Senator Bato de la Rosa sa Senado, meron po tayong Dante Marcoleta sa Kongreso. Kaya mga mahal kong kababayan, kapag ito hindi pa nanalo, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko sa mga kababayan kong Pilipino. Ako sigurado boboto nyo siya eh. Pero doon sa mga ibang kababayan natin, siguro po baka mga isang buwan akong magpapakalayo-layo pag natalo si Marcoleta. Diyos ko, pambihira naman. Ano pa ang gusto natin? Itong taong ito, tumatayo, laban sa mataas na kuryente, lahat ipinaglaban itong taong ito. Ewan ko na lang po. Dapat. Inshallah, brother. Inshallah. Ang huli po ay si Attorney J.B. Hinlo. Ito, ano ko to eh, textmate. Lagi akong sinesermonan din ito siya. Kailangan ito, gawin natin. Kailangan ito, gawin natin. Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga taong, alam niyo yung, ang kanilang puso'y revolusyonaryo. Ito po si Attorney, revolusyonaryo ito, kaya suportahan po natin. Ang kanyang mga idea ay out of the box, kaya suportahan po natin dahil naniniwala po ako na kailangan natin itong mga ganitong klaseng pag-iisip. Yung mga pag-iisip na hindi yung mga dati ng pag-iisip, ito yung bagong pag-iisip. Attorney, mabuhay ka, opo.
Nandito na po tayo sa pinakamagandang parte. Nabanggit ko na si Pastor. Unang-una si Pastor. Aba, meron po talagang ano pa. Unang-una po si Pastor na nabanggit ko. Ulitin ko. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag nating kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloy. Ano po yung pinakamagandang parte? Ito po, gusto ko kung tatanungin ako ng anak ko, ano ang gusto mong matandaan? Tatay po ang tawag sa akin ng anak. Ito yung araw na to, na ako ay ginawang presidente ng PDP laban ng isang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Kalimutan na natin lahat. Itong araw na to, oras na to, na ipapakilala ko ang isang taong nagdala ng pagbabago sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Isang pagbabago po na nagbigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Bawat Pilipinong nangangarap mabuhay ng tahimik, mapayapa, maunlad. Isang pinuno na may puso, pinuno na matapang, pinuno na nagsilbing ama nating lahat. Wala po siyang pinanigan, wala siyang tiningnan. Ang lahat ay pantay-pantay. Sa kanya, lahat ng Pilipino ay anak niya. Isang pinuno na naniwala na kaya nating mga Pilipino. Bago nagkaroon ng Make America Great, nauna muna si Rodrigo Roa Duterte. Let us make Philippines great. Kailanman hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig sa bayan. Kahit na dala ng edad, siya'y nahihirapan. Pero hindi siya kailanman napawian ng pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At palagi ang titindig, makikipaglaban para sa atin. Mga mahal kong kababayan, palakpakan po natin ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ulo na ta. Duterte. Nga on tadi, tama kasi nabot og gutom. Kain tayo. Para malasan naman. Maniyapon na ta. Gutom no. Sir, kakain na muna, sir. Mamaya na, sir. Oo. Sige mo, sir. So, wala na tayong problema. Hindi ko man kayo matawag lahat. But we have here Mayor Rama sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa siya makaupo na. Ito ang the longest, alam mo, Mike, ikaw yung isa sa hindi ako nagkaroon, matagal na harassment, oppression talaga. Yung pabalik-balik na putol-putol yung pag-upo mo. I
do not know how. It's not so much in sa naging presidente man ako. Ang diyan yung mga yung kalaban mo marunong yung sa taas pero pirma lang man, it's how they can convince the higher ups that itong tao na ito is a threat. This is not a political asset. We might as well, parang ganon. Isa sa pinaka ko nakita ko na talaga yung hinahabol ka talaga. But well, mo lang may eleksyon naman eh. And well, you will have a fair shake dito sa buhay na ito. But anyway, hindi naman siguro ako magsalita ng matagal. Total na organized naman itong PDP. And I am sorry that I was not around because meron rin akong pinuntahan the whole day. Mabutit na lang at nandito ako. Nandito si Bebot. Si Bebot will be one of our stronger candidates sa pagka-senador. Marami naman yan sila. Sumali ka na bot kaya wala kang trabaho, alam ko. Si Bebot pati ako, kasama kami sa dorm. Estudyante pa kami. Tapos, kumpare kami. Nakapag-asawa siya ng taga Davao, anak ni Mayor Santos. Ayaw ko kung paano niya nilusutan si... Anyway, dabawin niyo ito si Bebot. Mananalo tayo, maniwala kayo. Mananiwala. Hindi naman siguro lahat. Malas lang. Pero lulusot karamihan sa ating sigurado na yung magkatabi, one and two na. Bebot, takbo ka kasi wala kang trabaho. Wala man akong maikwento sa inyo. Wala mang giveaway, so may akalo. T-shirt. Mamigay ka? Lahat nabigyan mo. Pag hindi, ikaw ang ibigay ko. Wala naman kung mayroon pa, bitawan mo na. O magpagawa ka lang ng... Yung lahat ng nandyan, stock mo, pamigay mo na para merong
Well, ito bang itong political life ngayon? The president is not really yung sabihin mo abusado. It would not be a fair comment na ano. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But dito wala kasi akong wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the president, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, nakagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying, wala yan talaga. Kasi yung vote buying is really out of the, hindi natin pwedeng pakialaman yan You cannot control it anyway, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. Pero yung mga violence, terrorism, yan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya, dumaan siya ng mga ganun So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man, ngayon ang mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bongo pati ni Bato, wala. Hands down man ito sila. So, wala na itong Tsaka, sila ang dapat magbigay sa atin. Si Bongo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials ninyo,
para hindi kayo bastos. Ibigay mo na kay Bong. Kaya na niyan. Mga sample balot na gano'n. Pagtay mo lang yan. Kaya ni Bong yan. So, wala man ako dito kung anong pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now, kung pagka ano pa, by analogy, yung aeroplano medyo take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, yan, si Bebot. Kaya kailangan mag tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Kailangan tayo ng senador. Anyway, mag-ikot man kami. I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya na matanda na ako. Para naman ano yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang anong ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi medyo baka rumarami na kasi ang PDP, senador pati congressman. And business may want to look at us differently. Pasok sa utak ko na maybe, just maybe, baka magpasok ako ng politika. Pero I was never really ever conscious na sabihin mo na pagkatapos ng edukasyon ko, magpasok ako sa politika. Matagal ako naghanap buhay talaga. I was a prosecutor. Doon ko na-own yung pagka-abogado ko. I'm a litigation lawyer. Trial lawyer ako. Hindi ako masyado sa corporate. Kasi ang fiscal prosecutor is araw-araw korte yan. Kaya kung may mga anak kayo at kung kaya naman ninyo additional a few years, ipasok ninyo sa fiscal's office or prosecutor's office. At sabihin mo doon sa fiscal na yung anak mo i-assign sa trial. Ako, pagpasok ko, 2 days after, trial na ako eh. Nagtanong yung city fiscal, si the late Fred Ruiz, na kung kaya ko. Kasi bagong graduate lang eh.
Sir Wendell Avisado to join on stage and Secretary Bello. Please wait for the instructions, ladies and gentlemen, for the photo ops, okay? Secretary Bello Bebot, sir.